Ang balita ko, may warrant daw ako Good morning and welcome back to my channel sa GGB Channel PH TV. Okay, for today's video, balikan natin yung mga magandang alaala kay Tatay Digong, no? Ang kaniyang magandang legasiya na hindi makakalimutan ng taong bayan. Okay, bago tayo magkomento at magreaction mga ka-PH, mga ka-GGB, no? Panoorin muna natin yung video clip ni Tatay D. Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sabi ko. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Nakita natin mga ka-GGB, no? Ito talaga yung mga bagay na hindi natin makakalimutan kay Tatay D. Maliban sa magaling siya magsalita, may sense of humor, marunong siya magpatawa sa mga tao, at nakita ho natin na mahal siya ng mga tao. Kapag nagsalita siya ay nagsisigawan at nagsisigaw ng katuwaan, no? At pagpupuri kay Tatay D sa panahon ng kanyang pagpapasalamat, no? Pagsuporta sa kanya sa mga tao. Ngayon, ano nga ba ang nagustuhan ng taong bayan kay Tatay D? No? At bakit siya talagang minamahal ng taong bayan? Kitang-kita naman natin, ilan lang yung kumukontra sa kanya at katunayan nga, yung mga kontrapartido lang na talagang hindi matanggap yung mga magandang ginawa ng ating former President Rodrigo Roa Duterte, no? So, ano nga ba yung nagustuhan ng taong bayan doon kay Tatay D, no? Makikita ko natin, pag nagsalita si Tatay D, although marami siyang mga words na minsan, pag hindi mo maintindihan, yung mga pagmumura niya ay nagagalit, parang nakakadismaya, pero para sa akin, unang-una, no? Yung pagmumura ni Tatay D ay nagdepende ho yan kung sino yung taong minumura niya at dapat mumurahin, di ba? Yung mga mura lang na tao, mumurahin, kaya minumura. Namura talaga. Para sa akin, masama yung pagmumura, pero pag kayong talagang karapat-dapat murahin yung isang tao, ay agree na rin ako doon, no? Dahil siya po ay nasa kapangyarihan at may karapatan siya magsalita ng ganun sa tao na ayaw niya, no?
ayaw niya at yung taong galit na galit siya na dapat niyang tanggalin sa posisyon o kaya dapat niya itong pagsabihan ng ganun, no? At ang di makakalimutan talaga natin sa ginawa ni Tatay D ay yung pag nagsalita siya, tagos po sa puso ang kanyang sinasabi na buong puso niyang sinasabi na ang ginawa niya ay hindi para sa kanya. Ito ang ginawa niyang lahat ay para ho sa ating lahat at para sa bayan, no? Naglilingkod, nagsisilbi sa bayan, walang halong pag sariling interest, no? At makikita ho natin yung mga sinasabi niya, no, na talagang ika nga, sabi nga niya, siya lang ang presidente na walang bahay dito sa Maynila. Pagkatapos ng sesyon niya dito sa Malacanang, uuwi talaga siya ng Davao. So, totoo naman ho, wala ho tayong nabalitaan na may bahay ho si Tatay D dito sa Manila, no? Patunayan, ang baluarte niya sa Davao ay doon lang ho talaga. Wala ho tayong nabalitaan na may bahay siya sa ibang bansa, sa Manila, no? Kaya, mga alaala ho natin kay Tatay D na hindi ho natin makalimutan, isang presidente na matapang, may paninindigan at may kamay na bakal talaga, no? Kakaiba talaga, no? Kung ihahambing natin sa ating presidente ngayon, no? Kung si Tatay D, kung saan siya pumupuntang bansa, saang lugar siya pumupunta, inaabangan siya ng mga tao at natutuwa yung mga tao at tuwang-tuwa na makinig, no? Ngunit sa panahon natin ngayon, no? Hindi naman ho tayo bulag at saka pipi na hindi natin nakikita at naririnig yung mga hinaing ng taong bayan, no? Sa panahon natin ngayon, kahit saan, kaliwat kanan, nagrarally, sinisigaw yung pangalan Marcos resign. So, malaking kaibahan talaga, no? Malaking kaibahan talaga yung sa panahon ngayon at sa panahon ni Tatay D, no? At isa pa na kinakagalit ng taong bayan dahil wala hong tawag dito, utang na loob yung administrasyon ngayon. Pagkatapos si Tatay D sa kanyang panunungkulan, no, ay gusto na ho niya na magpapahinga sana na mamuhay na lang ng payapa, no? Ngunit anong ginawa nila? Pinapadampot nila si Tatay D at illegal na paghuli sa kanya, no? Na wala naman ho talaga dapat na ganung mangyari dahil kung tutusin, ginawa lang niya ang lahat hindi ho para sa kanya, hindi para ho sa bayan, no? At ang masaklap doon dahil hindi ho niya inaasahan na yung time na yun dadamputin pala siya ng pag-aresto na wala hong legal na proseso, no? At kung matatandaan ho natin na talagang wala pa hong warrant of arrest, no? At saka bakit ho nakapasok yung Interpol dito, no? So, kaya masasabi ho natin walang utang na loob dahil sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, siya ho ang gumawa ng paraan para mailibing ho ang bangkay ni tatay, no, nung Ferdinand Marcos Sr., no? Ngunit sa panahon ng tapos na nakaupo si tatay at sabi nila na wala daw ugnayan si Pangulong Marcos na yon sa paghuli kay Ferdinand, kay PRRD, pero ngunit alam ng taong bayan, wala hong ni sino man na pumapayag at magbigay ng karapatan ng Interpol na pumapasok dito sa bansang Pilipinas, kundi walang agree o walang pong pagtugot ng sa Bisaya pa kung walang paintulot sa ating presidente. So klarong-klaro po talaga na kahit i-deny nila, wala ho talagang utang na loob ang ating Pangulo sa ating administrasyon ngayon, no? So, ayun, yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit ho yung taong bayan ay nagagalit hanggang ngayon ho at dahil ho sa wala hong tinatawag na due process ang pagkakakulong ni Tatay D doon sa Interpol, no, o sa dahig, no? At kung talagang may kaso dapat si Tatay D, no, para sa akin lang, no, dapat siya ay litisin at imbestigahan dito sa ating Supreme Court o Korte Suprema dito sa Pilipinas kung talaga bang gumagana at kung talaga bang gumagalaw ang ating Korte Suprema sa Pilipinas, pagkat mayroon ho tayong mataas na hukuman. So dito dapat siya litisin, no? Bakit doon sa ibang bansa? At talaga bang nagpapatunay lang na walang silbi na yung Korte Suprema natin, no? Although nga sa ating paglilitis ngayon ni Vice President Sara Duterte, no, ay hindi dapat idadaan sa mababang kapulungan, dapat doon sa Korte Suprema na, sa Supreme Court, dahil kung talagang mapapatunayan at labag sa batas yung ginawa niya o talagang may kaso siya, dapat imbestigahan na doon sa Korte Suprema. Hindi na ho idadaan dapat diyan sa mababang kapulungan sa Kongreso o sa Senado, di ba?
At kaya nga hindi sinisupport ni Vice President Sara Duterte yung mga pagdinig, no? Dahil hindi na dapat diyan investigahan. So ibig sabihin nun na ang ating Korte Suprema ay talagang walang silbi, no? Walang silbi dahil yung mga tao na dapat dito imbestigahan at isasaklaw dito sa ating Korte Suprema, bakit hindi magawa, no? So ngayon, kaya sinasabi ko lang dito na yung mga legasya ni Tatay D, hindi makakalimutan kailanman, no? Kahit ano pilit nila na panggigipit sa mga Duterte, ay talagang hanggang doon na lang sila, no? Kung mapapansin natin, si Tatay D ay pinipili ng napakamaraming Pilipino, no? Milyon-milyon, no? Ilang bilyon ba yun, no? Nasa mga 30 million. Si Vice President Sara Duterte pinili ng 32 million, no? At kung mapapansin natin, ilan lang yung nasa Senado o nasa Kongreso, o ilan lang yung mga supporter ng ating administrasyon ngayon, no? Yung mga loyalista na kumukontra at pilit talaga na sirain ang yung kandidatura ng ating ng Duterte, no? Dahil alam nila na talagang kahit anong mangyari, kahit balik ta rin ang pangyayari, hindi talaga aalis ang taong bayan kung sino yung karapat-dapat na magiging mamumuno sa ating bansa. Alam nila na talagang sa 2028 ay magpapalit na naman ng presidente. Magpapalit na naman. So, ginawa talaga nila yung lahat para talagang mapagtakpan ang kasinungalingan at talagang gagawin nila ang lahat para mapigilan ang kalakasan ng kandidatura ng ating Vice President, no? Dahil kahit anong mangyari, ang mga tao ay Duterte pa rin, no? Para sa akin kikita naman nyo at napapansin nyo talaga na ako noong una hindi ako Duterte, no? Pero ngayon hindi tayo kumakampi kung sino yung malakas at matapang, kundi kumakampi tayo sa kung sino ang karapat-dapat at sino yung taong gumagawa ng mabuti at sino yung tao na karapat-dapat mamuno sa ating bansa na makapagbigay ng magandang kinabukasan sa bawat isang Pilipino, no? Doon tayo sa may nagawa at may magagawa pa, no? At tigilan na natin yung mga pagkukunyari, pagtatakip, pagbendalo, no? Yung babaluktot ng batas dahil ang batas ay batas, no? Nakasaad sa Constitution sa 1987 na protektahan po ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Hindi dapat abusuhin, no? So kung sino man ang dapat nagproprotekta sa batas na yan at yung sino yung karapat-dapat at sumusunod sa batas sa Constitution ng Pilipinas, siya dapat ang mamuno at maglingkod bilang presidente o bilang mamumuno sa ating bansa. So wala pong iba na talagang makatao at talagang nagmamalasakit sa tao, kundi para sa akin lang ay ang mga Duterte lang, no? Wala sa kay Tatay D at kay Sara Duterte na pilit nilang ginagawa ng paraan para ma-impeach at hindi na makatakbo. Pero kahit anong mangyari, Duterte pa rin ako. Duterte pa rin tayo.